Hi guys, magkakaroon tayo ng shoe review ng Anta Splash 17. Guys, ito yung budget shoes ni Klay Thompson. And for me, it's a great upgrade. Malayo yung difference dun sa dating Splash team. Mas pipiliin ko pa to kaysa sa kanyang isa pang budget shoes na Anta KT Fly. Explain ko kung bakit, no? Samahan nyo ako, i-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Medyo lumayo na rin ang Anta Splash sa strap. No, pansin ko, ito yung Anta Splash team last year. Meron namang strap. Ngayon lang nawalan ng strap. Yung iba gusto yon, yung iba ayaw. Ako, okay lang yung strap sa akin actually. Aesthetically, minsan nakakatulong siya. And performance, minsan may epekto siya. Yung iba kasi, kaya lang naman ayaw ko ng strap ng iba kasi wala namang kwenta, nilagyan pa ng strap. Daddy, chill. Anyway, ito, kahit wala ng strap, very supportive na. Pero bago tayo pumunta sa support, puntahan muna natin yung aesthetic niya, no? Kasi dito maraming nagkagusto sa aesthetic and material nito. First of all, hindi siya mukhang budget shoes. Sa totoo lang, to be honest, yung mesh niya kasi magandang klase. Very close mesh. Very supportive na mesh. May mga stitching for support. Mamaya natin pag-uusapan yan. Sobra yung support nito, guys. Kumbaga, uppers pa lang, ulam na. Ang sarap. Ganun yun, guys. Uppers pa lang, very, very supportive na. Hindi pang budget line. Panalo na kagad. Yung itsura niya, very straightforward, simple, hindi bulky. Unlike yung mga unang medyo bulky, no? Kaya parang pwede siya pamorma. Lalo na, guys, meron ng 4 na colorway. Mayroon pa nitong triple black. Ang ganda ng triple black nito, guys. Ang ganda ng triple black. Pero okay din to. Kasi madali itong bagayan eh. Kahit anong jersey nyo dito, okay lang. May leather dito. Maganda yung leather. Hindi siya mukhang chipipa yung leather niya. May TPU plate dito. May torsion plate. Which is, lagi kong hinahanap din sa basketball shoes. A-Shock foam yung ginamit. Low cut lang. So, yun. Mukha siyang hindi budget shoes. Unique naman yung design. Anyway, aesthetic and material, dahil nilagyan nito lahat ng mga hinahanap ko and maganda siya, maganda yung touches, mukhang mamahalin. Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Almost perfect. Siguro pa perfectin ko lang to kung yung torsion plate, itong nasa ilalim, is carbon fiber. Punta na muna tayo sa traction and outsole. Guys, traction and outsole, for me, isa to sa kanyang strength. Solid rubber outsole na may herringbone pattern, no? Herringbone pattern sa labas. Herringbone pattern sa labas. Mga circular pattern sa loob. Pareha subok na makapit yung pattern na yan. And yung rubber outsole niya, mukhang matibay. No, mukhang tatagal sa outdoor. Actually, nilaro ko na to sa outdoor. And liga, yung nilaruan ko nito. Intense, no? Intense yung laro. And hindi naman siya masyadong nagalaw. Sorry, mali yung term. Hindi naman siya masyadong na gas-gas, no? And hindi pa ito nag-attract ng dust masyado. Yung outdoor court namin, guys, sa liga namin, hindi maganda. I'm telling you, pangit talaga yung outdoor court namin. Sinasabi ko lang is, matibay siya. Matibay siya. Hindi ko ina-expect kasi sa umpisa para siyang malambot eh. Doon malalaki naman yung grooves, makakapal naman kahit paano yung grooves. Pero ang kagandahan nito, pag indoor siya, napaka-squeaky talaga. Pero hindi lang siya puro ingay. Napakakapit pa po. Top tier po yung traction. Anyway, pag splash naman talaga, makapit naman talaga yung mga splash, no? Yun nga, pag ganitong pattern, stop on a dime sa budget shoes, panalong-panalo po talaga. Panalo na kagad. Consistent. Consistent yung stops. So sa tingin ko, ito yung kanyang best selling point. Kaya bibigyan ko yan ng 10 out of 10 sa traction and outsole. Next, punta na tayo sa safety and support. Isa pa tong nagustuhan ko sa kanya. Unang-una kasi yung sinabi ko kanina, kung naaalala nyo, sabi ko, uppers pa lang ulam na. Yung uppers niya kasi,
maraming stitching, maraming tahi-tahi dito sa harapan na nagpapadagdag sa lockdown. And ito pa, kung mapapansin nyo, medyo pababa siya, hindi siya maluwag dito sa toe area. Unlike yung dati, no, medyo maangat yung toe box. Ito manipis, oh. Yung paa nyo talaga, hindi basta-basta magko-curl-curl yung daliri ng paa nyo. Hanggang dulo, very supportive. May TPU plate pang malaki dito na nagsusupport din sa heel counter. So yung heel counter mo, may lockdown, hindi sobra-sobra. Ang galing! Ang galing! Itong heel counter, parang gusto ko pa ng more lockdown, no? Pero dito, okay siya kasi umangat po yung foam dito sa may lateral side. So yung mga jab step, euro step mo, mga side-to-side movement mo, covered ka. Panalo yung lateral containment nito. Panalo yung lockdown. Plus may mga infusing pa, no? Dagdag pa yung infusing. And meron pang torsion plate. No, mukhang malaki naman, pero okay naman. Mukhang may torsional support naman. Sufficient, hindi sobra-sobra. It gets the job done. May torsional support, hindi ka basta-basta matatapilok. Outrigger niya, hindi masyadong malaki, pero okay lang. Kasi low to the ground naman to. So, hindi ka basta-basta. Uulitin ko, matatapilok. Okay. So, dahil dyan guys, safety and support, bibigyan ko ito na mataas na score pa rin. Bibigyan ko ito ng 9 out of 10, no? Kasi natuwa ako sa TPU, sa umangat na foam, and dito sa uppers niya na very, very supportive. Isa sa mga pinaka-supportive na uppers na naramdaman ko sa budget shoes. Kung budget shoes ang pag-uusapan, no? Next, punta na tayo sa breathability. Yun nga lang, dahil very enclosed ito, hindi gaano pumapasok yung hangin. Pero meron pa rin naman, no? Dito, pasok na pasok yung hangin sa tank kasi malalaki yung kanyang butas dito sa mesh sa tank. Dito yung mesh niya nga kasi medyo enclosed. Merong konting pumapasok, mga 50%. Dito 50%. Nakita niyo yung bilog na yan. Pero dito, wala eh. Mesh to guys, mesh. Pero walang pasok dito sa medial side. And sa likod, wala na rin pasok ng hangin. So, because of that, okay naman. Sakto yung breathability. Maganda pa rin. Hindi naman uminit yung pako dito. Kahit pa paano. So, bibigyan natin ito ng 8.5 out of 10 sa breathability. Next, fit and comfort na po tayo. Very comfortable naman, no? Very comfortable naman siya kasi mesh naman po siya. Well padded naman, though gusto ko pa lang more. Gusto ko pa lang more padding. Lalo na dito sa side, itong breathable na area, medyo manipis na dyan. Parang gusto ko pa lang konti rin sa heel counter. No, pero parang ito sapatos na to kasi, parang pinaprioritize nila yung gaan. Sobrang gaan eh. Alamin natin tuloy yung weight niya. Grams natin kunin, 380 grams sa size 45. Para na ring almost running shoes. Nandiyan naman yung mga running shoes eh, nasa 300 grams. For me, pag 450 pataas yan, medyo nabibigatan na ako niyan. So talagang magaan siya. Pang guards talaga. Actually, ginawa nila raw to for shooters talaga. No, design for shooters. Maraming 4-foot flex. Sobra ang 4-foot flex. Sana all. Low cut, so nakakagalaw, mobile na mobile ka dyan. Step in comfort, top notch. Alam nyo kung bakit guys, A-Shock foam yung ginamit. No, ito yung same foam nasa KT Fly 1. KT Fly 2 rin. Na lagi ko sinasabi, pinaka-comfortable na sapatos pag pinag-uusapan ang Anta budget shoes. O, yun na yung pinaka. Very flexible itong foam na to. Maraming compression, malambot talaga. And yung fit nito guys, gustong gusto ko yung pakiramdam sa loob. Medyo wide siya sa akin eh. No, kaya natutuwa ako. Parang pang wide foot po talaga to. So nakita nyo naman medyo malapad siya, may kalaparan. So kung wide foot kayo, true to size na kayo dito, which is napakaganda. Lagi ko pinopromote yung mga wide foot friendly na sapatos kasi yun yung safer. Yun yung maganda sa ating tuhod, sa ating paa. Kasi pag bumabagsak galing sa talon, dapat may ample space yung mga daliri ng paa natin para mag-spread. Yung kasi yung natural response ng ating mga paa para ma-absorb niya yung impact, ma-absorb niya yung pressure galing sa talon mo ng maayos. Efficiently. Yung pala hinahanap kong word. Ma-absorb na yung impact efficiently. So because of that guys, fit and comfort, panalong panalo. Gusto ko lang ng konti pang padding, yun lang. Kaya bibigyan ko siya ng 9 out of 10. Mataas pa rin kasi magaan. Step in comfort, malambot. Pwede mo to panlakad-lakad guys. Pwede mo to other sports. Kasi nga malambot siya and low cut. And step in comfort, panalo talaga. Yun lang, yung padding. Gusto ko lang ng more padding. Lalo na sa tang din ha, hindi masyadong padded yung tang niya.
Pero okay lang naman. Next, punta na tayo sa cushioning. Yung cushioning na ito guys, yung A-Shock foam, to be honest lang naman, mas pipiliin ko siya kaysa sa A-Flash Edge foam. Mas pipiliin ko yung A-Shock foam kasi mas plush siya. More flexible nga ang sinasabi nila. Parang mas gusto yung impact protection nito. More on medyo stiff side ang A-Flash Edge. Nilalagay nila yun talaga sa mga pinaka-budget shoes nila. Pero hindi ko naman minamaliit yung A-Flash Edge, no? Parang for me, bagay lang yun more on sa mga quick players, mga guards. Mas gusto ko kasi impact protection nito. May bounce pa rin. And ito may torsion plate na maliit. So meron konting snapback. Konti lang. Low to the ground din po to na A-Shock foam niya. So you will feel fast, you will feel quick, court feel, panalo po talaga, no? Napakababa. So bagay nga sa mga guards. Parang sa shooting guard, point guard ito, nakalin o yung tina-target niya na players. Medyo almost flat naman, hindi naman siya parang takong. So gustong gusto ko talaga. And yung tuhod ko walang naramdaman sa paggamit ko nitong sapatos na to. So because of that, bibigyan ko ito ng 9.5 out of 10. No, mataas na score pa rin. Hindi ko na perfect, no, almost perfect na lang. Parang gusto ko pa kasi ng more snapback sa kanyang torsion plate. So last part na tayo guys, price tag nasa 2.9, minsan 2.8, 2.7 siya ngayon. For me pero, no, sa ganung price, kahit umabot nga to ng 3.3, pipiliin ko pa rin to bilhin. She want me. Kasi mukhang premium siya talaga. Mga premium material naman talaga yung ginamit. Mukha rin siya mamahalin. Mukha nga siyang yung main shoes, yung KT Splash. Mukha siyang hindi team shoes. Kasi guys, for your information, yung mga team shoes, yun yung budget shoes. No, okay lang naman, no? Pero ito, hindi siya mukhang budget shoes. Kaya yung presyo na yun, parang okay lang ako. Kumpleto naman siya ng mga hinahanap ko. Tapos parang very versatile nga kasi hindi siya bulky. So, pwede mo pang magamit pang lakad-lakad, pamorma, lalo na itong colorway na to, lalo na yung triple black na colorway. Parang mas magiging sulit, maraming value. Ang galing. Yung ganung presyo, abot kaya pa rin naman no? Unlike syempre kung mag-US brand ka, mga main brands, napakamahal, ano makukuha mo sa 3,000, di ba? Wala masyadong tech. Ito, at least tinadtad nila ng tech. And ito pa, sapatos pa rin po siya. Kahit budget shoes, sapatos pa rin po siya ni Klay Thompson. No, may numbers nga no, may number niya. So because of that, for me reasonable yung price, bibigyan ko ito ng 9 out of 10 na naman sa price tag. Huwag kayong mag-alala guys, no? Maglalagay ako ng link dyan. And guys, kung gusto nyo to sapatos na to, gamitin nyo po yung link ko. Kasi malaking tulong po sa ating channel para mas mag-grow tayo. And para makontinue ko gumawa ng, ng mga solid, mga quality shoe review paulit-ulit. Anyway guys, hindi magbabago yung price niyan. Same price pa rin po kahit link ko po yung gamitin ninyo. So, malaking tulong po yan. Kaya salamat po sa gagamit po ng link natin. Maraming salamat sa suporta. And kung nag-aanap pa po kayo mga ibang Anta shoes for guards, maglalagay po ng link dito. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!